Ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Mga kapatid, nais kong simulan ang ating pagninilay sa dakilang kapistahang ito ng mahal na Birheng Maria ng isang katanungan. Ano ang mahalaga sa iyo? Ang paglalakbay o ang patutunguhan? Bago po ninyo sagutin iyan, hayaan ninyong pagnilayan muna natin ang mismong pagdiriwang na meron tayo sa araw na ito. Sa araw na ito, ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng kalinis-linisang paglilihi ng Birheng Maria. Kung tutuusin mga kapatid, ang pagdiriwang na ito ay isa sa tinatawag na 4 na dogma ng mahal na Birhen. Father, ano pong dogma? Ang dogma ay isang katuruan ng simbahan na hindi natin pwedeng baliwalain o pabalintunaan. Yamang ito ay dogma dapat tanggapin, paniwalaan dahil ito ang siyang katotohanan. Yaan ang dogma. Kung ito ngayon ay dapat tanggapin dahil totoo, ano-ano ito? 4 ang dogma na tumutukoy sa mahal na Birhen. The first Marian dogma ay tinatawag na Mary, Mother of God. Si Maria ay ina ng Diyos. Hindi dahil si Maria ay ina ng Diyos Ama, hindi dahil si Maria ay ina ng Diyos Espiritu Santo, kung hindi si Maria ay ina ni Jesucristo. At yamang si Jesucristo pinaniniwalaan nating tunay na Diyos at tunay na tao, akma lamang natawagin rin si Maria bilang ina ng Diyos. Ikalawang dogma ng mahal na Birhen, ang dogma na tinatawag na the perpetual virginity of Mary, na si Maria ay palaging birhen. Anong ibig sabihin? Na si Maria bago ipinanganak si Jesus ay birhen. Na si Maria habang ipinapanganak si Jesus ay birhen. Na si Maria matapos ipinanganak si Jesus ay nanatiling birhen. Ikatlong dogma, ang dogma ng Immaculada Concepcion. Ibig sabihin, ang mahal na Birhen, nang siya'y ipinaglihi sa sinapupunan ni Santa Ana, ay walang bahid ng kahit anumang kasalanan. Immaculately conceived. Ika-4 na dogma, na si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa. Ang dogma na iyon ay tinatawag na the Assumption of Mary. Bakit nga ba meron ang mahal na Birhen ng mga dogma na ito na kinikilala at tinatanggap ng simbahan? Sa mismong paliwanag ng simbahan, ito ay sa kadahilanan na si Maria sa simula't simula pa ng kasaysayan ng kaligtasan, ang Diyos alam na ang babaeng ito hindi siya tatanggihan, na ang babaeng ito susundin ang kanyang kalooban. Dahil ang Diyos ay marunong at alam niya ang hinaharap at mangyayari, ipinagkaloob na sa babaeng ito ang pribilehiyo. Isa sa mga pribilehiyong iyon
ay ang mismong dakilang kapistahan na ipinagdiriwang natin ngayon, ang pagiging Immaculada Concepcion. Ang tanong ngayon, bakit ipinagkaloob ng Diyos bilang pribilehiyo kay Maria na siya ay ipinaglihi na walang bahid ng kahit anumang kasalanan? Sa paliwanag ngayon ng mga ama ng simbahan, nararapat lamang na si Maria ay walang bahid ng sala kahit kakarampot ito dahil sa kanyang sinapupunan, ang mismong anak ng Diyos ay mananahan ng 9 na buwan. Kung pinaniniwalaan natin na si Jesus ay tunay na Diyos, bilang Diyos, siya'y makapangyarihan. Bilang Diyos, siya'y bahid ng walang kasalanan. Dahil sa pagiging Diyos niya, ninais niya ng isang babae sa punto pa lang na ipaglihi, ay ginawa niya na walang bahid ng sala. Dahil nais ng Diyos, pagdating ng panahon, tayo ngayon na mga mananampalataya, tatanggapin natin na ang kanyang anak na si Jesus, tunay na Diyos. Kung hindi, anong mangyayari? Tatanggapin mo ba si Jesus bilang tunay na Diyos kung ang kanyang ina ay may bahid ng kakarampot na pagkakasala? Mapapaisip ka, anong uri ng Diyos na ito na hindi ginawa ang kanyang ina na walang bahid ng sala kung siya'y Diyos na pinagmumulan ng lahat ng kabanalan? Kaya sa simula pa lang, ganun katalino ang Diyos. Upang tayo ngayon ng mga mananampalataya, tanggapin si Jesus ng buong buo bilang tunay na Diyos at makapangyarihan. Ninais ng Diyos na ang magiging ina ni Jesus, ang ikalawang persona ng Banal na Santatlo, ang salitang nagkatawang tao, si Maria ay walang bahid ng sala. Hindi lamang si Maria walang bahid ng sala. Ipinagkaloob rin ang biyaya kay Maria na kilalanin siyang gratia plena. Anong ibig sabihin nun? Napupuno ng grasya. Pag sinabi mong napupuno, nag-uumapaw. Kaya nga ngayon, sa kasaysayan at plano ng Diyos, naroon ang mahal na Birhen at yan ang napakinggan natin sa mga pagbasa. Suriin natin. Unang pagbasa pa lamang sa aklat ng Henesis. Matapos si Adan at si Eva nahulog sa pagkakasala, pumasok ang salaysay kung saan ang Panginoong Diyos pinarusahan ang ahas na nagtukso sa ating unang magulang. Anong sabi ng Panginoon bilang parusa sa ahas? Sa iyong ginawa'y may parusang dapat na tanging ikaw lang yaong magdaranas. Ikaw ay gagapang ang hatol kong gawad at alikabok ang pagkaing dapat. At dito ngayon nagbigay ng propesiya ang Diyos. Unang aklat ng Banal na Tipan, sinabi niya, kayo ng babae ay laging mag-aaway. Sino babaeng tinutukoy na ito? Unang aklat pa lamang ng Banal na Tipan. Dinagdag ng Diyos bilang propesiya, binhi mo at binhi niya ay laging maglalaban. Ito ang dudurog ng ulo mong iyan at ang sakong niya'y ikaw ang tutuklaw. Kaya nga sa imahe ng Immaculada Concepcion, anong makikita natin? Si Maria, inaapakan ang ulo ng ahas.
upang ipabatid sa atin ang propesiya ng Panginoon sa lumang tipan, unang aklat, na naroon na siya sa plano ng Diyos. Kaya nga unang aral ipinababatid sa atin, salitang pasimula. Sa simula pa lamang ng plano ng Diyos, bahagi na si Maria. Pero hindi lamang doon. Sa plano rin ng Diyos, hindi nawawala ang mahal na ina. Kaya nga, sa araw na ito, anong napakinggan natin sa Ebanghelyo? Napakinggan natin, hindi ang paglilihi sa mahal na birhen, kung hindi ang paglilihi kay Jesus, na kung saan binigyan diin ang pagsagot ng mahal na birhen ng oo sa kalooban ng Diyos Ama. Bakit? Dahil nais ipabatid sa atin ang ikalawang aral sa plano ng Diyos. Na ang mahal na birhen kasakasama natin sa paglalakbay na ito sa mundo. Ikalawang salita na dapat nating alalahanin, paglalakbay. Ang pagsagot ng oo ng mahal na birhen, nagsimula ang tinatawag na pagparito ng manunubos. Pero mapapansin niyo, kung paano tinanggap ng mahal na birhen ang oong iyan, nang si Jesus ay nakabayubay sa krus, anong maalala niyong pag-uusap ni Maria at ng kanyang anak? Sinabi ng kanyang anak, babae, narito ang iyong anak. Narito ang iyong ina. Nang sinabi ng Panginoong Jesucristo ang mga katagang, narito ang iyong ina, hindi niya lamang tinutukoy iyon kay Juan Bautista. Tinutukoy ng Panginoong Jesucristo na tayong lahat ay kilalanin natin si Maria bilang ina. Hindi tayo iniwan ni Jesus na walang kasama sa paglalakbay na ito. Iniwan niya si Maria na kasakasama natin. Ikatlong aral na ipinababatid sa atin, patutunguhan. Ang ikaapat na dogma ng mahal na birhen ay ang kanyang pag-akyat sa langit, katawan at kaluluwa. Nais ipabatid sa atin ang katuruan na ito na si Maria nanguna na bilang ating ina sa langit. Nag-aantay at hindi lamang nag-aantay, patuloy na namamagitan sa kanyang anak upang ang kanyang mga anak dito sa lupa ay hindi mapabayaan. Kaya nga ito ang kagandahan sa plano ng Diyos. Ang mahal na ina ay kasakasama pala natin. Una, sa pasimula. Ikalawa, sa paglalakbay. At ikatlo, sa patutunguhan. Kung ito ang pinababatid sa atin, balikan natin ang katanungan. Anong mahalaga sa iyo? Ang paglalakbay o ang patutunguhan? Minsan iniisip natin, dapat maganda ang paglalakbay dito sa lupa. Kaya nga ang ilan, anong iniisip? Dapat maginhawa ang buhay, dapat matiwasay ang buhay, dapat puno ka ng pagpapala. Aanhin mo ang lahat ng iyan na kaginhawaan kung sa huli hindi mo matatamo ang buhay na walang hanggan. Gayon din, may ilan sasabihin, mas maganda ang patutunguhan. Kahit maghirap ka dito sa mundo at kung ano-ano mang pinagdaraanan mo, mahalaga sa akin makarating ako sa buhay na walang hanggan. Yun ay may kakapusan din. Bakit? Dahil na nakakaligtaan ng marami ang mahal na Birheng Maria
ay naririyan sa simula, naririyan sa ating paglalakbay, at naririyan sa ating patutunguhan. Kung kasama mo ang mahal na ina sa simula ng iyong buhay, sa paglalakbay ng iyong buhay, at sa wakas ng iyong buhay, ika'y lubos na pinagpala. Hindi mo na naisin na ito lang ang nais ko. Ang isang tao na may lubos na debosyon sa mahal na Birhen, nais niya na lahat ng bahagi ng kanyang buhay ay kasama ang mahal na ina. Kaya nga mga kapatid, naway sa taong ito na ipinagdiriwang natin ang dakilang kapistahan ng mahal na Birhen sa kanyang kalinis-linisang paglilihi, sikapin natin na magkaroon pa ng mas malalim na debosyon sa Kanya. Na kaya mong sabihin at tawagin siya, Nanay, Mama. Ilan kaya dito sa inyo ang kayang aminin sa kanyang sarili, ako ay Mama's boy. O ako ay Mama's girl. Kaya mo bang ituring ng iyong sarili? Mga kapatid, ang may malalim na debosyon sa mahal na Birhen, kayang aminin sa kanyang sarili na siya ay Mama's girl at Mama's boy. Na lahat ng kanyang pagdaraanan sa buhay, kasiyahan mayan, kalungkutan man yan, pagdurusa mang iyan, ano at sino ang kanyang palaging tinatawag? Ang mahal na ina. Nais kong wakasan ang ating pagninilay sa isang panalangin na huwag sana tayong mahiya, sambitin kahit sa katahimikan ng ating puso. Sabihin mo, Nanay, sa buhay na ito patuloy po akong naglalakbay. Hawakan mo ako at akayin ng iyong mga kamay. Dahil ako'y nakatitiyak, kapag ako'y iyong akay-akay, walang sino man ang kayang magbigay sa akin ng hirap na di ko kakayanin. At sa wakas ng aking buhay, Nanay, hiling ko na kapag ako'y humarap sa iyong anak, di man ako karapat-dapat, dahil sa maraming pagkukulang nagawa ko, kahilingan ko, mamagitan kayo, na sa aking pagkukulang, bubulungan niyong iyong anak, na ako'y makapasok sa kanyang kaharian. Mga kapatid, itong alalahanin natin. Maaring sa ating mga kahinaan, pagkukulang at kasalanan, may sasara ang langit sa atin. Pero tatandaan nyo, kung malalim ang debosyon nyo sa mahal na ina, sarado man ang pintuan, bubuksan niyang bintana ng kalangitan upang tiyakin na ikaw na anak niyang makasalanan, makapiling niya sa buhay na walang hanggan. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Amen.